boses ng Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton mga kasanggayan na hingad na sa 1 minuto naglabay sa alas 8. Maupay nga aga sa iyong tanan, bugos nga Region 8, tadi kita sa bagyo nga edisyon sa naton na programa Good Morning Eastern Visayas. Para yan na nga aglaw sa na Biyernes, Pizza 16 sa bulan sa Enero tuig 2026. Kaupod ko sa kontrol si Engineer Juvin Cardenas. Ako naman yung Sangay Jim Navilon. Host yan ang adlaw sa Good Morning Eastern Visayas. Unahon ta ang kamutangan yan na nga mabagyo. Tigang sa atong sister station sa Borongan City. Yes, kasamang Pen Pomida. Umusta na lang dida? Good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat, Jean Navilon, maupay nga morning. Good morning, aton mga ka-PCO from RP Sogod, Miss Ria Mikate, maupay nga aga. Sugad man na naton SM Dindo Alaras and staff, good morning. PIA Samar, Aaron Cotihar, maupay nga aga.
ngan haaton na regional head na PIA Eastern Visayas si Rian Arinto ngan DYDC VSU Visayas State University na himumutang Baybay City Leyte. Micaela, good morning. Atipen na pumida ito na iyo kahampang. Kaupod naton didi Master Control Engineer RV Dadios, pinagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Gan syempre naton mga news contributor Daisy Ate Sok Dayan para naman na maghatag in mga info balita para yan ang adlawhan na Biyernes. Mauran-uran nga Biyernes sa aton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Nagpapabilin kami didi under tropical cyclone wind signal number 1 ito na bugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Waray gihapon na klase na hangatanan nga libel habugos luwat nga probinsya Sinirangan Samar nagtikang paini kakiluphan alauna na kilup. So magpapadayon ini yan ang adlaw Enero 15 salit mahawan ito na mga eskwelahan didi. Adto na mga aktibidad labi na adto na pagtaga provincial meet nga na iba pa or adto na Regional Festival of Talents tapos naman pero adto iba pa nga mga aktibidad amoy nabaluntod the next week nala darahini nga pagtaga Bagyo Ada. Sugad man na nagpapabilin nga waray biyahe atensyon adton na mga parapangisda adton na tag-iya hina mga sakayan na pandagat ayaw gud anay kamo pag-apras sa pagpailawod kay diri yanagin tutugutan nagpapabilin na suspendido adton na biyahe kadagatan na subay hadton na paabiso na Coast Guard Station na Eastern Samar. Maging mabinantayon kita padayon ito na pagbantay ito na PDRRMO sugad man nga dahito na lokal nga mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council magkalain-lain nga mga bungto dinhi ato na probinsya na Sinirangan Samar. Mauran kami yan na adidi Borongan City or habugos nga probinsya ito na Sinirangan na Samar epekto na hindi naman nga bagyo ada salit tagam kita ada mga low-lying areas ayaw good tagya may da na kakilupala nagapalusad na hina preemptive evacuation adto na syudad na Borongan ngadi may da na nahitalang nga mga evacuee magkalain-lain nga mga bungto mga evacuation center magkaiba-iba nga bungto na probinsya Sinirangan Samar. Kagabi may dana nahipatik nga mga nanayop labi na dinhi ato na syudad na Borongan nakapag sumiter hadto na ira naman na sitrep ang mga MDRRMO sugad man habungto na giwan. Pagtaga kuryente, buwas nga adlaw Enero 17, may da nakasked power interruption alas 8 hiton aga, nga da alas 5 hito na kilup. Adto na mga apektado nga lugar, barangay Maslug to barangay Bulusaw, bungtuhan na Lawaan. So maiha-iha the whole day buwas sa Sabado Enero 17. Pagtaga tubig, waray man paabiso adto na Borongan Water District. Komunikasyon so far okay man. Ngan sugad man adto na Pasi Orden habugos nga probinsya na Sinirangan na Samar. Kabarangay ilatag tana adto na mga laroy uluhan na dagko nga mga sumat estihanon. Para yan ang adlaw na Biyernes sa Enero 16. Sobramil nga voter registration applications pagtatagdun hadto na Comelec Borongan pagbubuhaton nga ERB hearing. Samtang naganunsyo naman adto na PDRRMO Eastern Samar, sobra 2,000 nga mga individual apektado na Bagyo Ada. 53 adto nag-evacuate. Department of Agrarian Reform Arteche ngan San Policarpo nagdumarahin capability development training ha mga ARBO leaders. Samtang sobra 52 milyones pesos nga business taxes na likom na 2025 ginalauman na malalabuan ini para hito na tuig 2026. Amini ka barangay adto na mga laray uluhan na mga dagkeng nga mga notisya
Didiha Eastern Samar kanay detalye aton ilalatag di nila aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Mga salamat kaupod Pen. Ngayon naman kita sa Sugod, Southern Leyte. Kumusta na yan Southern Leyte? Yes, kasamang Ria. Good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Rise and Shine kanimo Sir Jean, and also sa atong mga kauban karon no sa atong programang Good Morning Eastern Visayas diha sa Borongan Mampen o sa PIA Sir Aaron, and also no sa VSU DYDCFM Miss Micaela Gongora. Rise and Shine sa atong mga sukig tigpaminaw nga kasamtan nagasubaybay karon no sa atong tulumanon. Happy Friday morning and happy fiesta no sa atong mga barangay diri sa probinsya sa Southern Leyte gyud nung karong adlaw dunay fiesta sana ni ana no diri sa Sugod sa barangay Rizal. Sa ngalan sa may station manager Sir Dindo Alaras kininyo lagad sa kanginan makauban ninyo matag Biyernes Ria Yang Mikati kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palukod. Update ta sa atong panahon no sa kasamtangan. Makita gyud nato diri sa atong probinsya sa Southern Leyte ang baga-baga gyud no nga panganod sa Kawanangan. And tungod pug kana no sa bagyong Ada. And gani no mga ka-RP sigon sa taho gyud no sa pag-asa o kaganing alas 3 sa kadlawon ang center no sa tropical storm Ada ana sa 430 km east no sa dakbayan sa Maasin, and aduna kini maximum sustained winds of 65 km per hour near the center and gustiness of up to 80 km per hour. So kagani ha giuwan gyud but ning taknaan ni hunong na pero mao lagi no adunay baga gyud no nga panganod sa Kawanangan. And sa peace and order, generally peaceful ray noon. Wala ra kay mga dagkong panghitabo or kagubot gyud no ang na-record sa atong otoridad. And speaking of atong otoridad kay lagi adunay hulga gyud sa bagyo ang ato pong kapulisan rescue team o uban pa nga mga concerned gyud no nga mga personnel sa nagkaayong buhatan diri sa atong probinsya padayon gyud sila no sa pag suporta gyud and pakig coordinate gyud no sa lokal nga panggamhanan o aron masiguro gyud no ang kaluwasan sa atong mga Southern Leyteño. So mao na nga giawhag gyud po no sa LGU ang atong mga suking tigpaminaw nga musunod gyud no sa mando gyud no sa MDRMC no Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office no aron masiguro gyud ang kaluwasan. And gani mga ka-RP ipasabot sa DI una to update ni bahin sa biyahe pod no sa mga pantalan no diri sa atong probinsya sa Southern Leyte din usa ang dunay pantalan didto no sa atong area no sa San Juan or Kabalian Port, and sa update nga gihatag no mismo ni MDRMO head Clarence Mantua, so gipasabot ni ini nga aduna gyud natanggong no nga mga rolling cargos and also mga pasahero pahinante no sa maong pantalan. So subay sa lang record adunay 7 no ka rolling cargos and then 33 gyud no ka individual nga gilangkuban na kana sa mga driver, helper and passenger. But hinuon giklaro pod ni Mantua nga padayon ang ilang koordinasyon pod no sa mga nagdumala sa barko no aron in case ma-lift na gyud and tugutan na ang pagbiyahe, makabiyahe na pod sila no ang mga pasahero and also mga rolling cargo nga ang ruta gyud nila no pa Mindanao. And sa laing update pod nato mga ka-RP, ari po ta sa lungsod sa St. Bernard di ay no kay ang St. Bernard mao po siya ang usa sa mga lungsod gyud diri sa atong probinsya sa Southern Leyte nga hingpit gyud no nga naapektuhan kani adto sa nakalabay nga bagyong Tino, and mauna nga gipasabot no sa LGU St. Bernard nga kagahapon gipatuman na gyud nila no ang preemptive evacuation gyud no sa mga flood and also landslide prone barangay no sa naasoy nga lungsod. And lakit ni ana no ang mga lumulupyo gipabakwit gyud no ang mga lumulupyo gikan sa Barangay Tambis 1, Carnaga, Kabagawan, Atuyan, Katmon, Libas, Ayahag, Sugangon, Ginsaugon, Nueva Esperanza ug Magkatas. And mao po na nga
giandam po nila gyud no ang assistance or hinabang nga iapod-apod no sa mga pamilya, mga individual nga gipa bakwit. Samtang sa laing update nato, power update ta gikan sa atong electric utility provider nga maong Southern Leyte Electric Cooperative Con Soleco. O gipasabot po dai no sa Soleco kay gahapon gyud no mga co-RP sa alas 5:10 sa hapon adunay unscheduled power interruption and matod gyud sa Soleco nga ang hinungdan gyud oo sa maong ang unscheduled power interruption ilagpag yung gisubay no diin nasayran nga apektado gyud didto no ang portion sa may Kumbado to Pananawan, Masin City apil na usab ang mga kasikbit nga mga dapit or barangay. And aduna po'y naka-schedule nga power interruption para karong umaabot Lunes Enero 19 no from 10 a.m. to 5 p.m. ang lungsodaan Pati Burgos padung dito sa may Binit Malitbog kay adunay alisdan no nga nadaot nga poste dito sa may Barangay Dinahugan, Padre Burgos. And sa dugang update nato sa Soleco gihapon ta bahin po din no sa Payronon no sa kuryente no sa atong mga miyembro consumidores. Unfortunately adunay pagsaka o karong buwan na if itandi nato no sa nakabay nga buwan sa Disyembre no kay ni atong Disyembre anaa sa kapin 14 pesos and for this month gyud no anaa sa kapin 16 pesos ang kada kilowatt hour nga konsumo and ang hinungdan po ni ana no maupod ang pagsaka gyud no sa government charges o power cost nga naglangkob na sa generation charge and also transmission charge tungod usab no sa pagsaka sa presyo sa kuryente gyud no, sa generation sa wholesale electricity spot market. Okay? And water update so far baguhay lamang na human ang schedule po no nga disconnection no sa mga household nga wala gyud nakabayad sa ilang obligasyon sa tubig, monthly no obligation. So wala gipagawas nga bagong update ang Sugod Water District para sa lain na usab nga schedule. And para sa aluhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod para karong adlaw nga Biyernes tin atong makauban atong kabang frontliner nga si Aljon Malot, Ma'am Gemma Distriza and also ang inyong alagad sa kahinan pagbansay kabahin sa graphic design gamit ang Canva Itanyag sa DICT Southern Leyte. Community Garden sa St. Bernard gisuportahan sa lokal nga panggamhanan og utility employee nga gipakan sa King Cobra sulod sa SLSU campus luwas na. Standby kay atong ihatod kaninyo ang detalye. Back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban na Ria DY Israel Sugod Southern Leyte. Ngadto naman kita sa Katbalogan City sa PIA Samar. Yes, Sir Aaron Cotihar, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mabuhay and rise and shine, Sir Jean. Mapagyapon nga aga di dahayo stations, Miss Ria, Miss Makaila, and Ma'am Pen. Mapay mauran nga magkot gihapon nga aga aton Facebook Live viewers nga suking nga mamarati. Ako hi Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samar, makakapod niyo yan ang adisyon. Kapod gyapon naton niron yan ang mga work immersion students Hera Juliana Alexa Lagunsad, Christian Jeff Matt Ladiao, Julie Ann Dacalyos para maghatag hin mga balita niya ni second half fit. Good morning, Eastern Visayas. Our updates tikang ha sa Melco 2. Wari kita may bagong nakuha yan ang adlaw or buwas kung may da power interruptions updates tikang ha sa Melco 2. Amo gihapon nini ha water advisory from Tubig Katbalogan Corporation. So waray recent nga kun may da power interruption. Although naghatag po inihirahin abiso ngadtohan ira mga konsumidor nga mag-andam bagyong Ada. Weather updates tikang ha DOST Pag-asa. Sumalahan Tropical Cyclone Bulletin number 8 yan in aga. Tikang ha DOST Pag-asa. Ang tropical storm Ada padayon ang pag-ios hinpay na itipa north westward samtang ada pa iniha Philippine Sea east of Eastern Visayas. Han alas 4 naman aga ang sentro han tropical storm ada ha 430 kilometers sa este nga dapit han Maasin City, Southern Leyte nga may maximum sustained winds
nga 65 kilometers per hour gasines nga tubtob 80 kilometers nga central pressure nga 998 HPA. Sa Cobb iya na hini nga tropical cyclone wind signal number 1, especially an probinsya Samar ngan iba pa nga lugar hariyon also ginlalauman ang posible nga strong winds nga may range nga 39 tubtob 61 kilometers, sulodhan masunod nga 36 ka oras Parahan probinsya Samar gilalauman naton gihapon ang epektohan strong winds, heavy rainfalls ngan rough seas labi na mga coastal ngan upland areas. Inabisuhan naman ng publiko nga magpadayon kita ng pag-andam sunod sa mga panghimangnohan lokal nga otoridad nga pagmonitorhan sunod nga pag-asa bulletins tungodhan dalan. Kay an dalanhan kusoghan bagyo in magbabago gihapon sunod nga mga oras. Para makatugangan updates, bisitahan natin ang official Facebook page ang mga updates ti kang Dios ti Pag-asa. Para aton mga presko nga notisya, headlines, mga athletes sa summer nakakabutin kadugangan, kadaugan sa global boxing ng SEA Games. Komunidad Handaram, nagbayanihan na coastal cleanup kontra basura. Project Tanaw, nagpapakusog disaster preparedness han 57 barangay han Catbalogan City. Ang mga detalye ihatag nato ni Ronian. Back to studio, Sir Jin. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Sir Aaron sa PIA Samar. Gato naman kita sa Baybay City sa Visayas State University sa Visca. Baybay Leyte, tinagisan na DYDC-FM. Yes, Miss Micaela, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Nakamute. Micaela, nakamute. Yes, good morning. Mayong buntag Eastern Visayas, mayong buntag Visayas State University. Mayong buntag Baybay City Leyte ug sa bisan asang dapit di inabot ang atong pagsibya karon. Mayong buntag ug mayong pagpaminaw mga higala sa kahanginan. Welcome ni atong tulumanono lain usab nga edisyon ning atong programang Good Morning Eastern Visayas. And yes, good morning usab sa atong mga partner stations diha sa Burungan, Calbayog, ingon man sa PIA Philippine Information Agency ug RP Radio Pilipinas Sugod. Good morning once again. Sa alang sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo sa mga balita, updates dinhi sa dakbayan sa Baybay Leyte. Okay, alang sa update sa atong panahon, ang atong dakbayan sa Baybay kasamtang nakasinati og mga pag-ulan kaganiha pa kini mga higala no wala gyud nagpakita nga atong haring adlaw tungod kini sa tropical storm Ada. In fact, ang atong Leyte, yellow warning na ang sa atong Leyte no in general even sa Baybay no. So this may cause possible flooding in low-lying and flood-prone areas, so dapat alerto gyud ang atong mga higala no. And maminaw sa mga advisories coming from the authorities. And gipailalom na sa signal number 1 ang atong dapit din sa dakbayan sa Baybay o amihanan og sentral nga bahin sa Leyte, apil ng Tacloban or Mocog, Baybay City og sila kang bahin sa Southern Leyte usab no. Gawas sa Bagyo ang amihan nagdala usab og kusog nga huros sa hangin din sa Visayas. Karong adlaw busa mga higala. Kinahanglan gyud kita nga maging alerto and dili nato kalimtan ang pagdala usab og proteksyon sa ulan and mag-inom gyud og daghang tubig no kay usupod karon ang mga sakit-sakit sama sa ubo ug sipon. Sa laing bahin na lang sa update sa atong supply sa tubig, ang atong Baybay City Water District nagpagawas og advanced disconnection advisory alang sa mga dapit din sa dakbayan sa Baybay no mga barangay nga wala pa nakabayad, nakasettle sa ilang mga bills, water bills, no? So please settle your water bills to avoid disconnection. Inyong makabayad mo na ini through GCash, Land Bank, e-payment portal, or any Palawan outlets. Or mamahimong bisitahon ang buhatan sa Baybay City Water District from Monday to Friday, 8 to 5 p.m.
Yes, mga higala, dunay disconnection advisory ugma pohon January 17 adlawng Sabado sa ML Quezon Street, Bonifacio Street, Del Pilar Street, Veloso Street, Mabini Street, Arellano Street, Diciembre Street, Laurel Street ug Santos Street, diha kini sa may downtown proper. Sa makausa pa dapat kinahanglan gyud nato isa to ang atong mga unpaid water bills, no. Ang atong Leco 4 wala nagpagawas og any power interruption sa pagkakaron apan na nagpagawa sila og disconnection schedule for the unpaid November 2025 bills karong maabot nga Lunes, Enero 19 sa mga musunod nga barangay Kilim, Santa Cruz, San Isidro, Hipusngo, Biasong, Mahayahay, Cabalasan, Bidlinan, San Juan, Banahaw, Pansagan, Palhe, Diciembre Street, Magsaysay Avenue, Recto Street, Calubian District o Jacinto Street, mga higala. Alang sa dugang kasayuran ni ining disconnection schedule, mamahimong bisitaon ang Facebook page sa Leco 4. Og alang sa atong updates sa peace and order, mga higala, sa pagkakaroon na padayon gihapon nga malinaw og hapsay atong dakbayan sa baybay, walay mga major incidents no nga naka-threaten sa atong security dinhiya og abtik gihapon og padayon atong mga kapulisan sa paghimo og mga preemptive measures, mga higala, no. And sa updates sa atong tunghaan, Visayas State University, specifically sa atong admissions office, aduna importante nga announcement. Additional nga testing slots will be open sa VSU main campus on February 28 and March 1. Alang kini sa VSU College Admission Test kun VSU CAT 2026, mga higala. So para kini sa academic year 2026 to 2027 ng enrollment, no. So again, additional testing slots sa VSU main campus, February 28 and March 1 for the VSU CAT 2026, mga higala. O galang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, scholarship application para sa Ecological Data Analysis Workshop sa VSU, abli na. PCC nagpaligon sa Carabao Development pinaagi sa tulo ka major nga mga programa. Keep tuning in na atang ang dugang detalye ning mga balita unya taud-taud. Og yes, mga higala, gikan sa VSU DYDs FM, Micaela Gongora. Maayong buntag. Maupayng Eastern Visayas. Daghang salamat, Miss Micaela sa BSU DYDC FM tiyan sa Baybay City, Leyte. Dito sa syudad sa Galbayog, mauran-uran, tikang pagkagabi ni. May dana damo nga mga may pirang ang mga barangay and ito niya na babaha na yana tungod sa sining Bagyo Ada, tanan nga mga municipalities nga tanan nga mga LGU at mga tanan nga mayors nagdeklara na sa suspension of classes. Ikaduwa na iniya na nga adlaw tungod sa sining Bagyo Ada. And sa pagtaga tubig naman kasangkayan, waray didibag-o nga mga post ang Calbayog Water Company. Santo pa yun nga naglabay nga bulan ng mga post. Magtirok na lang kita nga daan sa tubig tingali bumigay ang linya sa tubig dito sa watershed area tungkol sa magkusog, magragasa nga tubig dito sa watershed area tungkol sa sining sagunson nga pag-inuran. Tingali bumigay ang linya sangit magtirok na lagit ang daan sa tubig. Nga di sa FB page sa Samuel Kuuno, may dadidi public advisory sa nani na yan ang Bagyo Ada, ginaagat ang tanan nga dumdumon ini nga emergency hotline numbers San Samuel Kuuno accessible para sa malaksi and reliably nga hinapang tambulig durante sa emergency. Pwede ka mo umapiki sa iyo local MDR-RMO nga PNP stations pinagi sang contact numbers nga ginhatag nira didasan kung may ada
panginanglan sa immediate assistance dito sa iyong lugar. Para sa power related concerns ang sa Melco Uno, ang pwede niyo makontak pinagisan sining cell number 0917-310-2881, 0917-566-0760, and 0917-566-0764. Ang iyong katalwasan, mao namon top priority. Let's remain vigilant and cooperative during this time. Maawad ang paybaros sa Melco Uno. Para sa itong mga hotline, emergency hotline numbers sa Bugos nga Primero Distrito sa Samar. Ang numbers ang CDRRMO Calbayog 0977-660-6528. Yan ang PNP Calbayog in time of emergency. Kung kinanglan niyon police assistance, tawag la sa cell number 0905-425-4511. Dili nga ni pag-text o tawag sa cell number 0998-598-6571. Dagbit ka mo aksyonan sa PNP Calbayog. Para sa mga taga Santa Margarita, diyan hotline numbers ang MDRRMO kung may panginanglan sa Tambulig. Tungod sa nga kasagsagan sa bagyo, tawag lang mo sa MDRRMO sa Santa Margarita sa number 0945-540-5205. Hotline number naman sa PNP Santa Margarita 0997-076-9375 o 0998-598-6589. Gato naman kita sa Gandara para sa ito na mga panginanglan sin kadagnitan nga assistance adian cell numbers ang MDRRMO Gandara 0917-308-5230. Ngan PNP Gandara 0936-891-6889 and 0998-598-6577. In the RMO San Jorge 0953-886-8415. Nga na PNP San Jorge 0998-598-6586. In DRRMO Pagsanghan, adiyan na cell number sa MDRRMO sa Pagsanghan 0936-168-8626. Gan cell number 0955-1535171. Gan ang PNP Pagsanghan, adiyan nila cell number 0935-541-7321. Good morning, Eastern Nga na 0954-1532170. Sa Matuginaw, MDRRMO 0948-961-2411. Nga na PNP Matuginaw 0998-598-6581. Sa Tarangnan, MDRRMO 0964-941-2077. Nga na PNP Tarangnan 0998-598-6592. Nga na MDRMO sa Santo Niño Samar 0935-804-1780. PNP Santo Niño 0907-309-7934 hanggang 0998-967-4279. Ngadi kita sa Almagro, MDRRMO 0917-113-7634 hanggang 0935-287-0429. Alright, didi naman sa Almagro.
Yes, kulang na kita sa oras, ano. So, amo to ang mga hotline numbers sa bugos nga Primero Distrito sa Samar, yan sa mga headlines aton igapapasan yan nga mga balita sa Nagkalbayog DYOG Kalbayog CDRRM Council nag-meeting sa pagandam sa epekto sa Tropical Depression ADA. Safe conduct passes iginisyo sa mga friends rescued sa Northern Samar. Ang detalye no rin yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa 8:33. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:35, tigarantanan, ratsada sa natong mga balita sa buos nga Eastern Visayas. Unaunta ang DYES Borongan City. Yes, kasamang pen, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Jean. Adina ka barangay, siyahan nga notisya, tikang didiha, probinsyahan, Sinirangan, Samar. PDRRMO Eastern Samar, nagsumat. 2,173 individual apektado na Bagyo Ada. Samtang 53 adto na nag-evacuate. Kasumpay hini, adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Naabot na 2,173 nga individual, tikang 548 nga pamilya ang apektado han Tropical Storm Ada, ha probinsyan Eastern Samar. Sumala Situational Report number 1 nga ginpagawasan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alas 9 gabi Enero 15. Ang mga apektado nga lugar amo ang giwan nga may da 14 nga pamilya o 53 individual. Borongan City may da 534 nga pamilya
o 2,120 nga individual tungod han pagsuspenderhan biyahe dagat tika nga mga island barangay San Andongan Divinubo. Haamo nga report 53 nga individual tikang 14 nga pamilya hagiwan ang nag-evacuate nga niya na aadto sirungan hagiwan mga residente han Victory Island. Sumala PDRRMO waray pa report mahiunong han baha, landslide danyo sa mga balay, agrikultura, kahayupan ngan waray gihapon report hin patay, nawawara una samaran tubtubyan na. Weather update, ang sentrohan tropical storm Ada inakitaan kay Rayo nga 400 kilometers east han Surigao City, nagiiste pa norte na Tondan hakagusgon nga 15 kilometers per hour, may dakusog nga hangin nga 65 kilometers per hour, ngan pagsubasko nga maabotin 80 kilometers per hour. Samtang possible lagi hapon ang mga kalsada ngan tulay, ngan functional ang supplyhan kuryente ngan komunikasyon habugos nga probinsya. Tungod hini, ginpagawasan executive order ni Governor R.V. Ivardoni nga nagsususpenderhan klase nga tanan nga level ha Eastern Samar tikang alaunahan kulupan Enero 15 tubtub Enero 16. Padayon ang blue alert status, ginactivate an emergency operation center ngan padayon ang monitoring ang koordinasyon han PDRRMO ha mga MDRRMO ngan iba pa nga ahensya. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita pagbansay kabahin sa graphic design gamit ang Canva Itanyag sa DICT Southern Leyte. Ana sa pikas linya Aljon Malot alang sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Magtanyag og libreng pagbansay kalabot sa graphic design ang Department of Information and Communications Technology o DICT Southern Leyte. Gibutyag sa DICT Southern Leyte nga partikular nga tun-an sulod sa duha ka adlaw nga kalihukan ang paggamit sa Canva. Gitaho sa DICT nga haom ang mong pagbansay sa mga tinunan, magtutudlo og sa mga nagtingwa nga makakaton sa pagdisenyo og mga poster, presentasyon og mga graphics sa social media gamit ang feature sa Canva. Himoon kini karong Enero 21 hangtod 22 nining tuiga sa Digital Transformation Center sa DICT Southern Leyte Provincial Office sa Dakwayan sa Maasin. Giawhag ang mga interesado sa pagparehistro og sayo pinaagi sa link na makita sa ng official Facebook page sa Balita gikan sa DICT Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman tikang gidi happy ay summer, particular na ha probinsyan summer. Mga atleta han summer nakakabot hin kadugangan ha global kadaugan han global boxing and SEA Games. Ang mga detalye gahatag ni Juliana Alexa Lagunsad, work immersion student han Summer College. Antispon mga medalya ng karangyaan, damo nga atleta summer nagtitraining laha payak nga lugar, sugadan baraks nga kalsada, upo ng disiplina nga padayon nga paning kamot. Ang mga sports journey ni Lito Badenas, professional nga boksingero tikang pinabakdaw, ngan Alrayan Labita, SEA Games runner tikang basi, nagpapakita kung paunan o nag-i-excel ang mga atleta ang summer bisan limitado ang formal nga sports nga programa. Hi Badenas, 25 anyos, als graduate tikang barangay Bangon pinabakdaw, inagtikang boksing samtang karpentero iya Mandaluyong kundi inagtraining iya baraks katapos na niya trabaho. Samtang nag-uuswagan niya karera, ginpokus niya ang training ang kondisyon na aga ng punch training ang kulop para kusungan kadasig. Nobyembre 22 sa Jakarta, ginperde niya hiungan sakno Sibihan, Indonesia, pinaagihin 10th round technical knockout nga nasungkit ang WBA Asia Super Featherweight title upod ang dollar nga cash prize. Samtang Hilabita, 24 anyos tikang barangay Tinaugang Baseyo sa nga graduaran UP Diliman nga dugay ng atleta at track and field. Upod ang era team minagdaw-girahin bronze finish na athletics 4x400 MX relay. Nagtikang iya hindi nga sports na elementarya pahiyangan padayon niya training in tulo ka bulan han New Clark City antis san SEA Games. Siring nila bitang malipayon niya nga may taga-summer nga nagre-representar han probinsya halain nga nasud. Dakwan pasasalamat han duwa nga atleta han ira financial support nga nakarawat ha ira lokal nga panggobyerno han na pinabaknaw ngan Pasay. Upod ang probinsyal nga gobyerno han Samar. Bisa naman magkalain ng era sports, padayon nga nagtitraining ira Badenas ng Labita sa Samar kunwari kompetisyon. Ang era storya ay nagpapakita ang kalampusan ng sport sa Samar ay nagtitika nga personal nga disiplina upod ang koordinado nga suportahan munisipyo nga probinsyal nga gobyerno. Tikang HBIA Samar,
Juliana Alexa Lagunsat, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang alang sa mga balita ang nakalap din sa VSU DYD sa FM karong buntaga, scholarship application para sa Ecological Data Analysis Workshop sa VSU, abli na ani ang detalye sa maong balita. Nagpahibalo ang Visayas State University kon VSU nga abli na ang scholarship application alang sa mga estudyante o mga researchers nga interesado sa ecological data analysis pinaagi sa usa ka workshop on multivariate statistics and model-based ordination for ecological data nga ipahigayon sa Marso 9 kutob 13 ning kasamtangang tuig sa Smart Classroom Building VSU Baybay City Leyte. Ang mga workshop ang unahan sa mga eksperto sa larangan sa statistics o data modeling nga sila Professor Dr. Thomas Nerians o Miss Sarah Rotten. Tumong sa kalihukan ang paghatag og introduction sa modernong statistical modeling techniques nga kasagarang gigamit sa pag-analisa sa komplikadong ecological data. Gihatag og dakong nga gibug-aton ang practical nga aplikasyon gamit ang R programming language ug ang GLLVM package diin ang mga partisipante makasinati og hands-on exercises nga nag-connect sa statistical theory ug actual ecological problems. Sumala sa pahibalo ang mga malampusong aplikante makadawat og libreng airfare, libreng pagkaon ug libreng accommodation atol sa tibok panahon sa workshop. Ang ayang masayran nga ang deadline sa aplikasyon karong umaabot ng Enero 23 ug ipagawas ang notice of acceptance karong Enero 28 ning kasamtangang tuig. Gipahinumduman ang tanan nga interesadong aplikante nga obligado nga mo-fill out sa Google Form nga ana makita pinaagi sa pag-scan sa QR code nga naka-post sa Philippine Citizen Science Network Facebook page aron usab ma-upload ang letter of intent o curriculum vitae sa aplikante. Alang sa dugang impormasyon o detalye sa aplikasyon, mamahimong iscan ang QR code nga makita sa opisyal nga poster sa naasoy nga Facebook page o mo-contact sa numerong 0947-394-1899 o email address bertmilia@vsu.edu.ph. Gidapit ang tanan nga interesadong mapalambo pa ang kahibalo ug kahanas sa ecological research nga dili palabyon kining talagsaong kahigayunan. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kalbayog CDRRM Council nagmeeting sa pagandam sa epekto sa Tropical Depression ADA sa detalye ang report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Dagmit nga nagmeeting kakolop Enero 15, 2026 ang City Disaster Risk Reduction and Management o CDRRM Council sa siyudad San Calbayog sa pagpanguna ni Mayor Raymond Uy agud masiguro ang malaksi og epesyente nga pagbantay nga napapanahon nga updates bahin sa Tropical Depression ADA. Ginisgot sa meeting ang sitwasyon sa panahon, pagpakusog sa koordinasyon sa mga buhatan, pag-andam sa mga dagmit nga pitad para sa pagsiguro sa katalwasan ngan kaupayan sa mga kalbayognon. Ginhatagan doon ni Mayor Uy ang importansya sa pagiging mabinantayon, andam nga nagkakaurusa nga ahensya sa mga gobyerno samtang padayon ang pagmonitor sa kiwasan bagyo ngan sa malain nga panahon. Pinaagi sa CDRRM Council meeting, otro nga ginparigon sa gobyerno lokal ang saad nga unahon ang katalwasan sa publiko ngan ipabilin ang klaro nga komunikasyon para sa mga abiso ngan kinahanglan nga interbensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa nimo report, Kaupod Suzette. Alas 8:46. Good morning, Eastern Visayas. 1,315 voter registration applications pagtatagdunhan Comelec Borongan hapag bubuhaton nga ERB hearing. Ani detalye adin report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Maabot hin 1,315 nga mga aplikasyon a voter registration para ang barangay and Sanggunian Kabataan Elections BSKA 8 Nobyembre 2, 2026 at pagtratartaran hapag dudumaraon ng Election Registration Board ERB hearing at Office of the City Election Officer and Comelec Borongan City nga pagbubuhatan hit Lunes Enero 19, 2026. Pwede na sabing ihap in voter registration applications 400
159 in aplikasyon hin mga batan-on nga nag-iedad hin 15 nga den 17 anyos, samtang 252 ang ihap para regular voters. Inabot liwat hin 312 ang mga aplikasyon hapag transfer pagbalhin han voter registration di kang halain nga syudad nga niya syudad ang Borongan, samtang 111 ang ihapan aplikasyon hapag balhin han voter registration hasakupan syudad. Kan induhang aplikasyon hin pagbalhin han registration nga niya syudad tika nga overseas absentee voting o OAB. Pagtatag din liwat in 127 nga aplikasyon in correction and entries and voter registration records ngan 30 nga aplikasyon in reactivation and voter registration. Ang nasabi nga 1,315 applications inhan gindumara nga voter registration han Oktubre 20, 2025 nga dan Disyembre 29, 2025. Ini nga voter registration in magpapadayon nga dahiton Mayo 18, 2026. Samtang magsiserbi nga chairperson ng ERB is City Election Officer Attorney Bless Desiree Enciso Durson ngan membro Hiraborongan City Schools Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. og City Civil Registry Officer Maria Luis Asol III. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, Community Garden sa St. Bernard, Southern Leyte, gisuportaan sa lokal nga panggamhanan. Aniya ang akong report. Radyo Pilipinas, report. Gisuportaan sa lokal nga panggamhanan sa St. Bernard, Southern Leyte ang Community Garden sa Barangay Kabagkawan. Kini pinagi sa pag-apod-apod o mga binhi sa utan ubos sa hapag halina't magtanim ng prutas at gulay program. Gipangunahan sa Committee on Agriculture sa LGU St. Bernard ang maong inisyatibo, din personal nga giapod-apod ni Committee Chair Honorable Raydon Palasico ang hinabang ni atong Enero 14. Tumong sa mga programa ang pagpaligon sa food security sa komunidad, pagdasig sa mga residente sa pagpananom sa prutas ug gulay ug pagpausbaw sa aktibong partisipasyon sa barangay sa kalabuan sa agrikultura. Matod sa Sangguniang Bayan ang maong suporta kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa panginabuhian ug nutrisyon sa mga katawhan sa St. Bernard. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 49 minutos pasado las 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita nga naandam nato ni DFA Summer, habong to naman kita ha daram. Komunidad Daram nagbayanihan na coastal cleanup kontra basura. Adin report ni Christian Jeff Matladyaw, work immersion student, Hagin Sorongan National High School. May sobra 200 nga residente nagboluntaryo nga magpartisipar para coastal cleanup drive nga ginpatumanan ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Agod mapanalipdan ng baybayon kontra basura ngang kabuhayan han komunidad kumu usang island municipality. Sumalakang Forester Jomar Kahusay, Menro Daram, naging manilapsunon na aktibidad, mahuman magakolektahin sobra 300 ka kilo o katumbas sin sobra o sa kagatos kasako nga basura. So, kahapon nagkaroon kami ng coastal cleanup drive. So, tagumpay na ito na sinagawa, ang coastal cleanup at dinaluhan ng iba't ibang sektor ng komunidad. Kada manhinin ng mga residual waste inakokolekta habaybayon ng poblasyon 1, 2, 3 sa irabong to. Sumalahan Menro permi naapektuhan ng dako nga basura tikang habalod ngan aktibidad han tawo ini na mga lugar. Labot ang coastal cleanup ginpapadayon luwatan Menro ang iba pa nga environmental programs ug ang mangrove tree planting, coastal resources management activities ngan information and education campaigns para ha mangingisda, kabataan ngan panimalay. Ginpapakusog luwat ni Iran ira pagtuman ha municipal ordinances kontra single-use plastic, open dumping, ngan open burning. Yun po, malaki po yung na itutulong iba't ibang ahensya sa gobyerno. Tulad po ng DNR, yung DILG, sumusuport din. Then yung Oceana Philippines po. Pati na rin po yung non-government organization, yung people's organization, sa magitan ng kanilang technical assistance, trainings, and suporta sa mga proyekto mas mapapalakas pa ang kakayahan ng munisipyo na pangalagaan ng kalikasan, lalo na po bilang isang island municipality po. Chikang Happy Summer, Christian Jeff Matladyaw. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Sa lain pang balita, PCC nagpaligon sa Carabao Development pinaagi sa tulo ka major nga mga programa. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpadayon ang Philippine Carabao Center kung PCC o sa kaahensya sa Department of Agriculture sa pagpalambo sa industriya sa Cavao, pinaagi sa Carabao Development Program kung CDP nga nagpunting sa pagpreserba sa genetic diversity o sa pagpaayo sa produksyon sa gatas ug karne. Tumong usab sa programa ang paghatag og dugang panginabuhian o kahigayunan sa gagmayng mga mag-uuma. Sa pakighinabi sa DYDC News Team kang Miss Annie Bulutaulo, Regional Information Officer sa PCC, iyang gipaambit ang impormasyon mahitungod sa tulo ka major nga programa ilahom sa CDP. Ang Carabao-based Enterprise Development or CBED, muni siya ang mag-transform sa atong mga kabaw from them being a traditional draft into a multi-product income source of milk, meat, and hide. Sa ingon, nagmugna og gitawag nga carapreneurs. Ang Extension Support, Education and Training Services or ESETS, usa po siya ka program nga ma-increase ang productivity and income sa mga farmers pinaagi sa pag-provide og mga technical knowledge, skills, and resources. Ang Genetic Improvement Program or GIP, mo ni siya ang program nga mag-enhance sa productivity sa kabaw pinaagi sa upgrading sa atong native na kabaw. Kini naggamit og kabaw na may superior genetics sama sa Mura Buffalo. Sumala sa PCC, gisuportahan sa buhatan ang 239 ka mag-uuma sa napulo ka cooperatives ug associations, uban sa 42 ka aktibong AI technicians o 32 ka bulong sa rehiyon. Naka-record usab ang mga mag-uuma og average income nga 89,500 pesos matag lactation cycle gikan sa gatasang kabaw. Gawa sa CDP, gipalapdan pa sa PCC ang ilang serbisyo ilahom sa RA 12308 o Animal Industry Development and Competitiveness Act nga naglakip usab sa ubang livestock. Pinaagi niini nagpadayon ng PCC sa pagpaligon sa livestock sector o sa pag-empower sa mga mag-uuma alang sa malungtarong kalambuan sa sektor sa agrikultura. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda, Good Morning Pilipinas. Daghang salamat Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Safe conduct passes gin-issue sa mga friends rescued sa Northern Samar. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas report. Ginbuhat sa 78 Infantry Battalion, Kasugbong ang Local Amnesty Board, Catbalogan City, ang ceremonial issuance sa Safe Conduct Passes ug amnesty orientation para sa mga friends rescued sa Mapanas Northern Samar. 20 ka individual ang kumarawat safe conduct passes, samtang 15 naman ang gingiya sa pag-apply sa amnesty program nga nagtutuyo hatagan sira san tsansa nga magbag-o ang ira kinabuhi kabalyo san pagsurrender ug pakigborbligay sa gobyerno. Ginatenderan ang aktibidad san mga representante tikang sa AFP, PNP, Local Government Unit, Public Attorney's Office, Local Amnesty Board, ngan UPAPRO, komo pagpamatuod san urusa nga paningkamot para san kahimyangan. Base sa 78 IB, parte ini san whole of nation approach para maiduso ang sustainable nga kahimyangan, pagkaurusa ug pag-uswag sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. 5 minutos antes an alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Dar Artechenga na San Policarpo nagdumarahin na capability development training ang mga ARBO leaders. Ang detalye adin report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Hapanuyo nga mas mapakusog ang liderato ngan formal nga pagdumarahan mga organisasyonan parag-uma. Naglunsad din sa kaadlaw nga Capability Development Training ang Department of Agrarian Reform Municipal Offices and Arteaching San Policarpo para hatulong Agrarian Reform Beneficiary Organizations kon ERBOs hininga tulong nga bungto. Ang nasabi nga training in may ada titulo nga Leadership, Values Clarification and Policy Formulation. Iniing gintambungan han mga opisyalis nga miyembro han
diri Farmers and Fishermen's Association, Maliko Agrarian Reform Farmers Association, ngan Tabo Higaran Farmers Association, kaupod aton mga personahe han Department of Agrarian Reform. Dako nga katuyuan ng aktibidad amon pag-armasan mga ERBO leaders, hinhusto nga hibaroha pagdumara, pag-reviewhan ira mga internal nga polisiya, ngan pagpakasugan prinsipyo ng accountability, ngan sustainability haira tagsa-tagsa nga organisasyon. Haiya formal nga pag-abrihan programa, iginpamtan ni Municipal Agrarian Reform Program Officer Nida Palacio, ang tulungan ng ngunguna nga buruhaton handar, and land tenure improvement, agrarian justice delivery and support services. Ang maupay nga liderato ang man paggiyahan iba nga may kamatuoran, respeto, ngan klaro nga katuyuan, siring ni Palacio haiya minsahi nga tuhan mga partisipante. Ginpangunahan han mga eksperto tikang hadar ang mga sesyon, bahin ha leadership and values clarification. Iniinigin pahamtan ni Agrarian Reform Program Technician Grace Hope Lazara, kundiin ginkumbinser aton mga partisipante nga isubay ang ira personal nga prinsipyo ha mga panuyo han ira organisasyon. Ang policy revisit formulation workshop ingin pasilitaran naman ni Agrarian Reform Program Technician Jeremy Roscar Peso, agud giyahan aton mga miyembro ha pag-review ngan pag-update han ira mga polisiya para ha mas epektibo nga operasyon. Nagtapos ang aktibidad pinaagin isa nga group sharing, diin nagbinalyuayhin mga eksperyensya ngan best practices ang mga parag-uma nga mas nagpakasugan ira pagkaurusa. Ano sabi nga training ay naging posible pinaagin suportahan lokal nga gobyerno han artiche. Samtang ini nga aktibidad ay nagpapakitan padayon nga commitment ang Department of Agrarian Reform nga idusuan inklusibo nga sustainable nga pag-uswagan sektoran agrikultura habugos nga Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Samtang unahan tanala no, medyo kinakapos na kitahin oras sa malitas anay kami temporaryo ha partisipasyon han Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugan man na nato ang kabakyang, Didia Master Control, Engineer Ray Victor R.V. De Dios sa News Contributors. Ati Sok ngan Daisy Bilizar, ini Ati Pen Pumida, nasa ring gidamoy nga salamat. Keep safe everyone. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, wala na gud tay igong oras pa o mao sa kadto no ang detalyes sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes, Enero 16. Sa makausa pa sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Alaras, kaninyo lagad sa kahanginan Ria Mikati, kauban nato sa Master Control, Engineer Nuki Parado, and also nga itong mga work immersion students sa Sugod National High School. Daghang salamat, rise and shine, and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ang aran naman han Philippine Information Agency Eastern Visayas, to our regional head Sir Rian Arinto. Ako naman si Aaron Cotihar from PA Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat sa padayon ninyong pagpaminaw ning atong tulumanon. Mao kadto ang atong mga balita karong buntaga. Gikan sa VSU DYD sa FM sa ngalan sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo sa kinatibuk ang puwersa sa DYD sa FM, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa ngaran naman sa nakaupon ko sa kontrol, Engineer Francis Marnie Balmes, ng Engineer Joven Cardenas, iniyan iyo nakaupo Gino Vilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. TP. Patuloy po tayong manood at makinig.